na nating pagpapakita ng kanyang malalim na konsiderasyon, concern at pagmamahal sa ating bayan. Kaya niya 'to ginagawa. It may not be something na kailangan niyang gawin, pero he is taking the initiative. Pero nakakalungkot nga rito is that the government, dahil nga meron talaga silang pinoprotektahan, and meron silang gustong paglilihis na gawin dito sa issue na to, they would rather make Leandro Leviste appear as if he is the parang lumalabas siya yung antagonist, lumalabas siya pa yung kontrabida, lumalabas masama yung kanyang ginagawa, sa paningin ng gobyerno, pero hindi naman sa paningin ng taong bayan. Late na ito naramdaman ni Congressman Leandro Leviste nang nabanggit niya may de facto martial law, no? Ano sa tingin mo ito? Ito rin ba ang napansin niyo po, lalo na kasi same sa mga hinaing ng mga una noong pagkritiko ka, pag ikaw ay Duterte at magbibigay ka maka-Duterte or supporter or hindi ka sumasang-ayon, kahit hindi ka maka-Duterte, hindi ka sumasang-ayon sa mga polisiya, pumupuna ka sa gobyerno, automatic ang panggigipit mararamdaman mo, which is possible. Ganito rin yata yung naramdaman ni Congressman Leandro Leviste. Kaya nabanggit niya na may de facto martial law na ngayon. Yes, I totally agree with the statements made by the good congressman, kasi nga kitang-kita naman natin, actually hindi ito bago, kung maaalala natin, itong mismong palace spokesperson si Claire Castro is, I think, giving already hints of this kind of demeanor. Matagal na panahon na anytime na merong mga narrative na pumapatungkol halimbawa sa mga Duterte, they always make counterclaims, they always try to negate it. And then maalala din natin, anytime na merong mga tutulig sa administration, meron talaga silang gagawin. And ito nga yung pinakahuli, kung maalala natin yung third impeachment complaint, which I believe is the most substantial, both in the form, in essence, and substance, hindi nila tinanggap, although it's a ministerial duty of the Congress to accept that, the SecGen, pero hindi nila tinanggap because alam nila na yung mga gumawa nito, yung mga tao behind this, actually are pro-Duterte supporters, So, ito yung pagpapakita ng mapaniil na sabihin na nating pagkalos doon sa ating kakayahang magpahayag at maglatag ng ating karapatan bilang mamamayang Pilipino. So I think ito yung binabanggit ni Congressman Leviste, na ito ay parang nasa de facto martial law na tayo, that if you are not with them and you are against them, you will definitely feel the brunt of their sabihin na nating hindi parehas o hindi tamang pagkilatis or pagkilala, lalong-lalo na sa mga pinaglalaban natin, di ba? Pero kasi hindi naman talaga taag as Duterte alay, itong si Congressman Leviste. Ang nangyayari kasi pag ikaw ay nagiging critic na hindi lang sa pinakapinuno, sa lahat ng mga kahit basta kaalyado ng gobyerno, right, parang natatag ka agad na maka-Duterte agad, Pero doon tayo sa laman ng daladala niya. Nabanggit niya na nabanggit ng ating Pangulo na humihingi siya ng tulong para mga sa paglaban dito sa corruption, which is meron siyang sinasabi, hindi naman niya sinasabi na itong nasa listahan ay mga corrupt. Sabi niya rito, malaking tulong itong nasa listahan ng Cabral Files. Pwede tayong makita dito, ito yung kanilang budget, tama ba, naging akma ba? Pwede kang magmula doon sa pag-aaral kung meron bang tawag nito. Kasi kahit sila, meron naman talagang mga insertions. Pero ang pinagkaiba lang, baka yung iba, masyadong maga yung budget na inilaan doon na pwede namang, which is yan yung sinasabi ng DPWH. Hindi sila kumukuha direkta ng commission doon, kundi pinapalakihan nila yung halaga at mula doon, doon sila kumukuha talaga, Prof.
Tama po 'yan yun nga ang problema po kasi rito lalong-lalo na dito sa ating pangulo is that kumukuha siya ng mga katuwang. Yun ang narrative niya, yun ang spin nila, yun ang optics sa gusto ng pakita. Naghahanap sila ng mga makatutulong sa kanila para nga sa pagpapalawig nitong mga kaso na to at eventually parang mapanagot yun na kailangan managot. Pero ito nga nakakalungkot because it's on the own volition already of Congressman Leandro Leviste, and in his own sabihin na nating pagpapakita ng kanyang malalim na konsiderasyon, concern at pagmamahal sa ating bayan. Kaya niya to ginagawa. It may not be something na kailangan niyang gawin, pero he is taking the initiative. Pero nakakalungkot nga rito is that the government, dahil nga meron talaga silang pinoprotektahan, and meron silang gustong paglilihis na gawin dito sa issue na to, they would rather make Leandro Leviste appear as if he is the parang lumalabas siya yung antagonist, lumalabas siya pa yung kontrabida, lumalabas masama yung kanyang ginagawa, sa paningin ng gobyerno, pero hindi naman sa paningin ng taong bayan, because the good gentleman is risking his life and limb, alam niya yung danger at saka yung panganib na kinakasuotan niya, pero dahil nga sa kagustuhan niyang bigyan linaw itong napakalaking issue na to, na bumabagabag sa atin for quite some time already, ginagawa niya to. Pero yung gobyerno, nakakalungkot, seems to be oblivious to this, and they turn a blind eye to what the good congressman is trying to present, So, yun nga, nakakalungkot, kasi nandyan nandyan na. Kailangan mo na lang talagang tignan, araling maigi, bulat-latin, scrutinize, pero hindi mo ginagawa because pinapalabas mo pa na may kasalanan itong tao na to na gumagawa ng dapat kayo yung gumagawa, at kayo ang naglalatag sa taong bayan. And yeah, that's I think the reason why parang sinasabi niya na tayo ay nasa de facto martial law, kasi nga sa isang martial law, remember, meron talagang papaniil, mapaniil na sistema, hindi nila tinitignan yung logic or yung reason, kundi yun lamang direction patungo doon sa violence, tsaka doon sa sabihin na nating arbitrary ruling, yun lamang ang kanilang kinikilingan madalasan. And I think that's the reason why Congressman Leviste said that we are in a de facto martial law. Opo. Dahil nakikita nyo po na credible itong si Congressman Leviste, nagkadagdag ba sa kanyang credibility, Prof, yung parang, saglit lang, mayaman na to Ang isa ito sa mga mayaman, bilyonaryo, pinakabatang bilyonaryo na ito. Pero alam natin na itong klase ng kanyang ginawa, for sure makakaapekto sa kanya. Yung ibang mga bilyonaryo, yung ibang mga mayayaman na nagiging politiko, alam mo na yung mga steps nila, yung mga hakbang nila na hindi nila nagagawa ito kasi for sure mababalik at mababalikan yung kanilang negosyo, pero hindi nababahala ang batang kongresista po, Prof. Well, kasi nga naiisip niya that he really has nothing to lose but everything to gain, especially for the country. And this is really a mark of a nationalist, na hindi niya inaalintana yung possibility na mawala yung kanyang yaman, mawala yung kanyang negosyo, or maapektuhan adversely yung kung ano man na ipundar niya. Pero sa kanya kasi, ang mas nananaig sa tingin ko yung kanyang nationalistic sentiment na talagang gusto niyang tapusin itong usapin ng corruption na to. If he will try to do it single-handedly, and kung alam naman niya na nasa likod niya ang taong bayan, at yung totoong taong bayan, hindi yung laging pinasinasabi ng nila Senator Risa Hontiveros sa taong bayan na hindi ko alam po saan nagagaling. Pero ito talaga yung totoong sentimiento ng taong bayan na talagang ayaw na, sawa na, at galit na sa isang corrupt state na kagaya natin, na tayong pinapamunuan na nga, lagi kong sinasabi, we are being run like a syndicate by this government. And yun ang ginagawa niya. So single-handedly he's doing it. May mga ilang kongresista tayo, like of course
Congressman Kiko Borsaga, Eli San Fernando, no. These are these are valiant people I think in the Congress. Sama pa rin natin si Congressman Robert Nazal ng Bagong Henerasyon Party List. Ito yung mga tumitindig talaga. And I think they're very good examples. Sana dumami, no. Para masiguro natin na matapos at matuldukan na itong napakasamang chapter ng ating kasaysayan, particularly itong panahon nga nito ni President Bongbong Marcos. How can you help nurture higher intelligence? Give your child EnfaGrow A+ with MFGM and the highest levels of DHA to help build faster brain connections. This should work. EnfaGrow with MFGM helps support higher intelligence for your A+ child. Opo, kasi biruin mo, iba yung gawin niya kung ikaw pa isang negosyante, ang unang alagaan mo yung negosyo mo. Kaya nga nagkakaroon ng korupsyon din kasi minsan hinahara sila at nagi-give in din sila. It's either Tama na 'di ba na magbabayad na lang sila para wala nang ingay. Pero ito hindi rin na natatakot, at nung nakapanayam nga namin siya, natanong namin siya, Prof, ano bang dahilan? Pwede ka naman na wag kang makisaso, which is yan din yung advice sa kanya ng kanyang mama, 'di ba, na meron ka na, nasa sa iyo na ang lahat, bilyonaryo ka na pinakabata. Sabi nga niya, na-reach na niya yung kanyang pangarap, lalo na sa private, na maging mayaman. Nakuha na niya, kumbaga satisfied na siya doon. Parang ang kulang na lang sa kanya is ito ngang public service. Parang meron pa ba tayo mga ganyan na natitira sa atin pong sa mundo ng politika o sa public service ngayon, Prof? Yun nga nakakatuwa, no, sa personalidad niya, because kung titignan natin, he's very young, full of life. Alam niya nga itong dangers na kanya kinakaharap, and he knows that he stands to lose quite a lot of things actually. Pero para sa kanya, mas nananaig yung konsensya at mas nananaig yung selflessness, no. Ibig sabihin, yung kaya niyang isa-isantabi yung kanyang sarili sa kapakanan ng sambayanan. And I think this is something na rare breed, no, sa ating lipunan ngayon, particularly sa ating political environment. Mangilan-ngilan lang talaga yung may kakayahan at yung merong sapat na tapang at talino na kagaya nung kay Congressman Leviste para talaga kalabanin yung mga dambuhala sa gobyerno na nasa kapangyarihan. And I believe na ginagawa niya to not really for a personal gain, not really for something na political aspiration or political ambition, because nandun kasi sa kanya, mararamdaman mo talaga yung sinseridad, no? Mararamdaman mo sa kanya yung kawalan ng takot at pangamba na harapin lahat ng mga ito para lamang talaga maibigay sa atin yung hustisya, yung accountability na gusto nating makuha. And I believe that the entire country should really be supportive of the valiant moves that he is showing and demonstrating. And maganda kasing ehemplo, no, kasi ang pinapakita niya sa atin is yung wag kang matakot kung nasa panig ka ng katotohanan. Kung may pinaglalaban ka at meron ka talagang gustong malaman at alam mong may katiwalian, hindi ka dapat mangamba, lalong-lalo na kung gusto mo talagang maipakita yung totoo at yung naayon na magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. And I think that's what really is pushing him and fueling his desire for better accountability and justice to end this corruption. Opo, dito naman tayo sa impeachment, no. Yung una na tinanggap, which is kinwestiyon agad, no, yung kredibilidad noon, kasi nga dan sa issue nga na yung sa abogado na involved, yun din yung abogado against kay Attorney Glenn Chong, na ang kalaban naman ni Attorney Glenn Chong ay yung First Lady. Tapos itong second impeachment nung una ay hindi tinanggap, pero kahapon tinanggap. Ito namang third impeachment complaint, una hindi tinanggap, no, ngayon hindi na talaga ata sila naghahain. Anong nakikita mo dito, Prof? Kasi itong pangalawa, naisama pa na-schedule nila doon sa Committee on Justice. Pero yung optics nito na nakipag-usap sa speaker, okay ba ito? Kaya nakadagdag ulit ng katanungan sa ating mga kababayan. Saglit lang. Totohanan ba yung ano ninyo? Kasama ninyo yung speaker, nakipag-usap kayo. Alam naman natin yung speaker,
kakahain pa lang nung first complaint, meron na agad na binanggit yung speaker na hindi siya naniniwala na may nilabag ang Pangulo. And sad to say, itong third complaint, wala kasi nung una daw, may mga handa na maging sponsor or mag-recommend dito ng mga kongresista. Pero sa huling minuto, dahil daw sa issue na naman ng mga panggigipit, wala nang naglakas loob, kaya hindi po ito na-file. Ano po ang nakikita nyo po dito sa tatlong klase ng impeachment complaint po, Prof? Well, sa totoo lang, no, I think ito talagang, ako naniniwala ako, itong pangatlong impeachment complaint na pinangunahan ni former Congressman Mike Defensor and Jean Paras, no, and several key personalities, Attorney Topacio. I think of all the impeachment complaints, this really has the merits, no. This really has the substantial mechanisms of coming up with a more substantial and more credible, supposedly, no, na impeachment complaint. Kasi nga yung naunang impeachment complaint, alam naman natin, it's wala pa yatang kung iilang pahina lang yata yun, at yun nga medyo questionable talaga dahil nga yung mga nagsulong nito, no, may sinasabi na may mga affiliations, at may mga connections with the first family. So hindi natin isinasa isang tabi yung nangyari halimbawa nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, kung maalala natin, na every year after the NBNCTE deal, the scandal, that broke sometime around 2007. Every year may nagfa-file ng impeachment case laban sa kanya, and every year naman you remember Attorney Oliver Lozano, turned out itong nagfa-file ng impeachment laban sa kanya galing din pala sa kampo nila, basically. And I think Marcos is basically doing the same playbook at the moment, kaya yun nga yung pangatlong impeachment complaint, I believe, is the most substantial. Yun nga lang hindi talaga tinanggap, dito nga nakita natin yung panggigipit, yun naman sa Makabayan Doc, well, of course, alam naman natin with regards to the intentions and the motives of the Makabayan Bloc, medyo questionable rin naman talaga yan. Remember that many of them, nung sa hanay nila, they cannot even shout the resignation of vice president of the president, even if patong-patong na nga itong mga allegations at marami na nga nagtuturo na kasama ang ating Pangulo dito sa usapin ng flood control. Pero sila, remember last year, they didn't even call out the resignation of PPM. So I think medyo hindi rin ako kumbinsido doon sa ikalawang impeachment. The third impeachment complaint could have been the more decisive complaint, and I think it could have satisfied yung tinatawag nating sufficiency in form and substance that is required of every impeachment complaint, so that it will pass through the through the scrutiny of the lower house. Yun nga lang, apparently maaring hindi na natin makikita itong mga impeachment complaint because of the constitutional bar na maaring gamitin talaga ng kampo ng ating Pangulo para talaga hindi na gumulong ito pang mga impeachment complaints laban sa kanya. Opo, yung usaping credibility po, sakaling umusad talaga ito sa papuntang Senado, matatanggap ba ito sa tingin nyo po ng taong bayan? If ever po at kung sakali namang mabasura, kumbaga ang tingin siguro ng sa side ng inaakusahan, tingnan ninyo, wala talaga akong kasalanan. So dagdag pogi points ba sa kanya ito? Or ganun din, pagdududahan din ito, Prof, sa tingin niyo po? Well, sa akin kasi, ang tingin ko kasi every time an impeachment complaint is going to be filed against an impeachable official, it's a manifestation na merong distrust and a manifestation na merong kang hindi ginawan tama.
or merong apprehension or at least the perception that you did not do what is duly bound by the Constitution, di ba? Kasi nga, may nag-file ng impeachment laban sa'yo, no? So whether or not ito ay talagang malalim o mapikat, the mere fact na na-impeach ka, no? Or may impeachment complaint that was filed against you, it means na merong mga sektor or maaring mga individuals or organizations o grupo, mga tao na hindi talaga sang-ayon sa pamumuno mo, no? So I think this will always has a political impact or a political effect doon sa impeachable official, basically, no? Now, as to whether or not it will prosper, I think right now with the composition of the Congress that we have, regardless of the fact na yun nga, wala na rito si Speaker Martin Romualdez. Pero we need to understand na nandyan pa rin si Sandro Marcos, no, right now. And I think yung bloke na sumusuporta kay BBM, President BBM, I think is still very much intact right now in the Congress. So, kung ano't ano man, remember that regardless of usapin ng sufficiency in form and substance, may basihan ba talaga, may lalim ba, meron ba talagang mechanisms na po pwede talagang gamitin para matuloy ang impeachment complaint. At the end of the day, kasamang Admar, it will always be a numbers game. It will all boil down to the alliances and how strong these alliances could hold against the person being impeached, no? We need to understand, however, no, na maaring mag-gain to ng traction, especially now that yung trust and popularity rating ni BBM is going down, no, significantly. Secondly, he is entering the lame duck phase already of his presidency. At thirdly, nandiyan yung mga panawagan talaga at yung hinaing ng taong bayan na nagpapakita talaga ng pagkadismaya sa kasalukuyang administration. So, if the third impeachment complaint actually pushed through, at ito yung magiging batayan, no, ng pag-decide ng ating mga congressmen, I think there are several congressmen right now who are already thinking a lot, thinking twice or maybe even more, na kung matibay talaga yung grounds for impeachment, kagaya nung nasa third impeachment complaint, I think they may actually support that. Yun nga lang, dahil nga sa hindi ito na endorse, hindi na ipasa, wala talaga tayong magagawa, basically, no? So, yun yung nakikita ko rito, no? Talagang malalaman natin yung lawak ng kanyang clout dito sa lower house if and when they will not be supporting it, or kung talaga bang humihina na siya dito sa Kongreso, and if there will be people that will be supporting it para ito ay mailatag papunta sa Senado. Tsaka yung mga pahayag agad mula sa panig ng Kamara po na hindi na pwedeng maghain kasi ito na yun, wala nang pwedeng humabol. Correct. Pero merong nagko-question na din dito, Prof. Kasi hindi pa malinaw kung ito ba ay nakasunod doon sa naging panuntunan na sinet talaga ng Supreme Court, no? Maraming nagsasabi na parang hindi pumasa, depende pa 'yan, no? At halimbawa kung kanila mang halimbawa kung uusad man na ito ng lubusan, hindi pa ito kumbaga katanggap-tanggap according doon sa naging panuntunan na ihayag ng Supreme Court. So maaari pang the final arbiter regarding legal questions and even constitutional issues like this will always be the Supreme Court, no? So nakita naman natin ito last year, no, na kung saan nung nag-decide ang Supreme Court that the impeachment complaint against the Vice President really violated the one-bar rule, walang nagawa, no, ang Senate. I do hope that the Supreme Court will act on it with on a swifter manner, no, para them who wish to file hindi panghihinaan ng loob at hindi mawawala yung momentum na
i-file itong mga reklamo na to laban sa Pangulo, no? And I think this is really the most opportune time because like I said, kitang-kita natin yung pagbaba ng kanyang mga numero. He's really fast becoming to be a very unpopular leader. Wala talagang governance na nangyayari sa atin, kundi puro politika lamang. The economy is really in a bad shape at the moment. So all these factors, no, will really strengthen the cause in the case that is being advanced by these various groups that are against the president, and that they really feeling that he is really supposed to be impeached. Para sa pamilya, lahat ibibigay ko. Pero sa stress at unhealthy lifestyle, di mo ramdam baka may high cholesterol ka na. Drink Del Monte Heart Smart with Redupol. It helps lower cholesterol in as early as 4 weeks. Del Monte Heart Smart. Opo, dito naman sa posibilidad na magsabay ang dalawa, merong nabanggit ang Senate President na nakakahiya na sa mundo kung ito man ay mangyari po. Prof, ano po ang basa nyo naman po dito kasi malapit na rin matapos yung 1 year, pwede na maghain ng reklamo. Ano kayang first time ito? Wala pa yata sa kasaysayan na nakapag-impeach no ng presidente. Chief Justice, merong na-impeach na Chief Justice pero presidente wala pa. Ngayon parang gusto yatang gumawa ulit ng kasaysayan na dalawa. Pagsasabay, nakikita nyo po, ano po yung basa nyo rito po, Prof? Well, basically, ito naman kasing pagpa-file ng impeachment is really it's a political and constitutionally mandated right naman nating mga Pilipino yan actually, no, na mag-file ng impeachment, especially if we really see that there are irregularities. So, ito nga lang medyo unprecedented ito dahil nga President and Vice President po pwedeng parehong ma-file ng kaso. Pero ang maganda kasi dito, no, at sana maintindihan ng ating mga kababayan is yung nagbabago yung dynamics ng ating politika. No, maalala natin nung 19th Congress,